Eksena yan Huwebes ang umaga, September 4 sa gate ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Pinagbabato ng putik at tinawag na magnanakaw ang may-ari ng kumpanya ng sumugod na Disaster at Environmental Group. Hinahanap din nila ang may-ari ng St. Gerard na si Sara Diskaya na kamakailan ay humarap sa Senate hearing kaugnay ng maanumalyang flood control. Pero ayon sa social media activist na si Mark Lopez, may nagaganap na misdirection para ilihis ang galit ng publiko. Doon ako medyo MJ, doon ako medyo nagulat na parang bakit parang yung Philippine state-controlled media ang nagpapakalat ng ganyang balita. Gate ni Lopez, ginagamit ang issue para ituro lang sa contractors ang sisi. Doon dinadala ang atensyon ng taong bayan na ito lang mga kontraktor ang pinag-iinitan. Kasi itong mga kontraktor na to, yes, may kasalanan yung mga yan, may mga may pananagutan talaga yan. Kailangan nila talagang humarap din sa batas, Pero sa akin, actually sila ang least guilty. Para kay Lopez, mas dapat panagutin ng mga kasabwat sa gobyerno na tinawag niyang real plunderers at masterminds ng korupsyon sa flood control. Dapat ang pagtuunan natin ng pansin, sino ba sa gobyerno, sino ba talaga ang may sala dito o sino talaga ang mga mastermind nito dahil hindi ito gawain lang ng mga kontraktor. Ayon naman kay retired Air Force General Romeo Poquis, hindi Kongreso kundi PNP-CIDG ang dapat kumilos. Giit niya, kung seryoso ang Marcos Jr. government sa paghahanap ng hustisya, dapat magsagawa na walang tigil na investigasyon at magsampa ng kaso ang mga pulis. Nanawagan din siya sa mga huwes na agad maglabas ng arrest order sa mga sangkot. Babala ni Poquis, posibleng mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa Indonesia kung saan nagkakagulo dahil sa mga kilos protesta laban sa korupsyon sa gobyerno. Sa huli, giit ng mga kritiko, accountability ang dapat makita ng taong bayan sa issue ng flood control at iba pang mga anomalya sa pamahalaan. At huwag ibaling ang sisi sa nakaraang administrasyong Duterte para ilihis ang usapan. Pero bakit wala tayong nadidinig na kung sino bang mga congressman, sino ba talagang mga other government officials, executive, ang may pakana nito? Ang malukot pa nga dito, MJ, alam yung playbook ngayon. Sinabuyan ng putik at pininturahan ng salitang magnanakaw ang gate ng compound ng mga Diskaya sa Pasig City. Ito ang ginawa ng ilang grupo kasama ng ilang disaster survivors na lumusob sa construction firm na pagmamay-ari ng mga Diskaya sa naturang lungsod. Sa kabilang dako, binato naman ng mga radyesta ng bulok na gulay, pintura at basang damit ang mga pulis sa labas ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Maynila. Ang Malacanang may tugon sa mga kaganapang ito. Hindi po naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Binigyang diin ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang isinasagawang investigasyon ay para sa kapakanan ng publiko. Nagbabala naman ang opisyal ng palasyo laban sa pagkalat ng maling impormasyon na maaring mag-udyok ng galit ng publiko at makasira sa kaayusan. Dagdag pa ni Castro, ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang irregularidad ay upang ipabatid sa taong bayan ang tunay na nangyayari at tiyakin ang pananagutan. Nais ang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Tiniyak din ng Malacanang na inatasan na ang mga kaukulang ahensya at puwersa ng batas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Samantala, umapela ang Malacanang sa publiko, lalo na sa mga kabataan at vulnerable sectors, na maging mapanuri at huwag magpadala sa galit laban sa gobyerno na maaring samantalahin ng mga rebeldeng komunista para sa kanilang recruitment. Sabi ni Jose Castro, hindi daan ang dahas sa pagsugpo sa katiwalian, kasabay ng panawagan ng pagkakaisa upang labanan ang korupsyon sa bansa. Ayon sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, sinasamantala umano ng mga rebeldeng komunista ang isyu ng korupsyon upang makahikayat ng bagong kasapi, partikular na mula sa hanay ng kabataan at mga sektor na madaling maimpluwensyahan. Giit naman ng palasyo, kung may ganitong galaw man,
ay patuloy itong binabantayan ng pamahalaan. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-ELCAC, monitoring po dyan.